Ito nakalagay sa saligang batasan na binabaluktot nila. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Maliwanag yon. Ano ang baluktot na ikinakatwiran ni Presidente Duterte? Wala raw sinasabi o binabanggit dito, mga kaibigan, meron siyang sinasabi na hindi kasali dito eh. Hindi raw maliwanag. Wala raw specific yung pinaka-proseso kung paano gagawin. Yung mechanics, yon. Mga kaibigan, ginagawa niyang ano ito eh. Itinutulad niya, maliwanag itong probisyon na ito, walang malabo dito. Sila lang ang nagpapalabo. At yung katwirang baluktot ni Presidente Duterte, yun lang pinalalabo niya itong nakalagay sa saligang batas. Para bang pinalalabas niya na itong probisyon na ito sa Article 7, Section 12 ng ating saligang batas, itinutulad niya dun sa probisyon ng political dynasty. Magkaiba yun. Ano ba sinasabi dun sa anti-political dynasty provision sa ating saligang batas? Ang nakalagay doon, mga kaibigan, kinakailangang magpasa ng implementing rules. Yung Kamara, yung Kongreso, Senado at Kamara ng mechanics ng batas, mga kaibigan, na may kaugnayan sa political dynasty na ipinagbabawal sa saligang batas. Ipinagbabawal ang political dynasty pero wala silang hindi ni sinusunod ng mga mambabatas yung pong paggawa ng enabling law, yung batas na magpapatupad sa political dynasty sapagkat nasasaad dun sa provision na kinakailangang makapagpasa ng enabling law. Yun. Dito sa Article 7, Section 12 na tumutukoy sa Executive Department in case of serious illness of the President, walang sinasabi rito na kailangang magkaroon ng enabling law. Katulad ng sinasabing, katumbas ng sinasabi ni Presidente Duterte. Pinalilitaw niya, ganun magkaiba ho yun. Dito, walang sinasabing kailangan pa na gumawa ng IRR o ng enabling law para matupad. Ito pong nasasaad sa Section 12 ng ating saligang batas, Article 7. Wala naman dito yun Ang tanging gagawin mo lang, susundin mo. Ano sinasabi? The public shall be informed. Dapat ipabatid sa publiko ang estado ng kanyang kalusugan. Di sundin mo yon. Paano raw? Paano gagawin yon? Ito, the members of the cabinet in charge of national security, foreign relations, and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Hindi natin alam kung
ah, itong ating Chief of Staff at ilang pang mga miyembro ng gabinete na minamanduhan dito sa saligang batas. Mga kaibigan, na dapat meron silang access. Bukas ang anytime sa kanila, hindi pwede cordon sanitaire. Hindi pwedeng itago ng isang tao yan na laging kasama, si Bongo. Hindi pwedeng isang tao. Unang-una, wala siya ron sa binabanggit na miyembro ng gabinete. Hindi si Bongo kasali dito. Mga kaibigan, senador siya. May mababasa ka bang senador dyan? Wala naman nakasulat na senador dyan Mga kaibigan Ibig sabihin, walang access. Hindi nila sinusunod itong nakasulat sa saligang batas natin. Mga kaibigan, ang liwaliwanag sundin mo. Pero, yung serious illness, sino ang pwedeng mag-determine yan? Siyempre, unang-una, asan ang mga medical records niyan? Asan? For the past, halimbawa, 1 year. Mga kaibigan, 6 months na lang. Nakaraang 6 na buwan. Asan ang medical records niyan? Dinodoktor na, ilabas nyo. At kung merong susuri, dapat yung hindi pwedeng takutin. Yung hindi pwedeng pasunurin sa gusto nila. Yun ang dapat sumuri. Hindi ba? Mga kaibigan? Kasi hindi nila sinusunod Tinatago nila ang katotohanan sa publiko. Ngayon, sasabihin ninyo, pinag-iisipan ninyo, di lalo lang ninyong pinalalakas ang hinala, ang suspecha. Lalo ninyong pinatatatag ang suspecha ng tao. Dahil kung yan po talagang maayos ang kalusugan, wala kang dapat na pag-usapan Hindi ba? Wala kayong dapat na pagmitingan. Lalabas ba natin? Papakita ba natin? Ipe-press con ba natin? Wala nang ganun-ganun. Di ba? Ito ko. Dagukam ko pa dibdib ko. Para ako si Tarzan, Malakas pa ako sa kalabaw, Sabi ni Bongo. Di ba? Malakas pa raw sa kalabaw. Mga kaibigan. Sabi pa ni Roque, we're editing it tungkol dun sa sa mga pre-tape. Nung Martes pala ito na isa himpapawid. Sinabi raw ni Presidente Duterte na siya'y pinayuhan ng kanyang doktor na tumigil sa pag-inom as his Barrett's esophagus was nearing stage 1 cancer. Sinabi niya to Martes. Pero si Roque ang sabi, yun daw advice na yun kay Presidente Duterte, matagal na raw yun. That was given a long time ago. Mga kaibigan, tignan ninyo. Sino nagsisinungaling dito? Kasi kung sinabi niya nung Martes, malapit na siya sa stage 1 cancer, pagkatapos sinabi ni Roque na long time ago pa yan, anong stage na ito? Di ba? Pinapahamakan ni Roque. Sino sa inyong dalawa nagsisinungaling? Mga kaibigan, di ba? At kanila ring binagyang katwiran yung pag-i-edit, pagputol-putol, paggupit-gupit doon sa mga talumpati o pagsasalita ni Presidente Duterte, ang sinasabi,
it was intertwined with this meeting with several cabinet members. Anong intertwined his meeting with several cabinet members? Anong ibig mo sabihin? Di ba, ang intertwined hindi mapaghihiwalay? Ano ibig sabihin mo ron? Ito kung magsalita, puro walang kabuluhan eh. Mga kaibigan eh, mali ang paggamit eh. Kasi nagpapalusot, di ba? Nagsisinungaling. Ganyan talaga pag nagsisinungaling ka, magkakabuhol-buhol ang sinasabi mo. Oh, sabi, we're editing it because it's not just an address to the nation. It's also a meeting with select members of the cabinet. Wala naman kayong meeting, kwentuhan lang napapanood namin lagi. Magsasalita lang siya. Wala pang importante tungkol doon sa mga problema kung ano ang gagawin ng gobyerno sa, lalo na dito sa pandemya. Wala naman kayong ginagawa eh. Oh, we edit out of the portions which are not for public consumption. Alin yun? Alin yung hindi for public consumption? Di ba? Meron bang hindi for public consumption, public official yan? Ang sinasabi mo? Taran! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Isipin mo, ine-edit daw nila, pinuputol nila, yung mga portion na hindi raw for public consumption. Because, as I said, you cannot make good policy just on the basis that they are popular policies. Ano na pinagsasabi nito, mga kaibigan? Ano ang hindi for public consumption ang sinasabi mo? Ikaw nagsasabi, cabinet meeting. Tapos address to the nation. Hindi ba parehong official act yun? Hindi ba? Official act of the president yun. Ano sasabihin mong hindi for public consumption yung pinuputol nyo na sinasabi mo, isinasagawa yun during cabinet meetings. Mga kaibigan, di na nito alam ang pinagsasasabi niya eh. Oh. Di ho ba? Kayo magsabi sa akin kung mali ang pagkaintindi ko. Oh. Ang sabi ni Presidente Duterte, he is not required by the Constitution to disclose any serious health problem he might have. Sino may sabi sa inyo niyan? Yung binasa nga natin yung provision eh. Iloloko nyo kami. Bakit daw? How? Ito tinanong siya nung interview sa kanya, how are you really, sir? How are you really? Because I mean just to end all speculations about it. Sabi, kumusta kayo? Kumusta ba talaga? Ibig ko sabihin, para matapos na yung mga spekulasyon tungkol dyan, sa bagay na yan, sir. The Constitution does require you to tell the public about any serious condition you might have. Ang sabi nung nagtanong sa kanya na reporter nung kung kailan ito, to which Duterte replied, sumagot daw, no. The Constitution does not require me
disclose state of health. Article 7, Section 12 of the 1987 Constitution states, yun na nga yung binasa natin kanina. Mga kaibigan, di ba? However, the President has been candid in disclosing during his speeches his health problems. Sa mga maraming pagkakataon na, siya po ay sinasabi niya mismo sa kanyang mga talumpati ang tungkol sa kanyang mga problema sa kalusugan. Kasama na dito yung Buerger's disease, myasthenia gravis, Barrett's esophagus, as well as severe migraines and spinal problems. Di ba? Nakuha niya raw sa motorcycle accident nung siya'y bata-bata pa. Nung October, pinaigsi yung kanyang biyahe sa Japan dahil sa unbearable pain, hindi matagalang sakit na nararamdaman sa kanyang likod kasunod ng isang aksidente sa motorsiklo. Di ba, meron pang litrato na sumemplang siya doon lang sa Malacanang, di ba? Nagpakuha lang ng litrato ron. Di natin alam. The palace announces that the President will cut short his trip to Japan. Matagal na to last October to Ito yung kinurunahan yung bagong emperor ng Japan di ba? Yung tinutukoy nila. Due to unbearable pain in his spinal column near the pelvic bone as a consequence, etong lahat ng sinasabi niyang ito na sakit, harinawa, hindi totoo, mga kaibigan. Kasi ayaw natin na hindi tama sa batas, labag sa rule of law. Natitiisin nating mamamayan ang meron tayong presidente na inutil. Di ba? Hindi lang inutil sa China, laban sa China, kundi inutil pa. Nagampanan ang kanyang tungkulin. Hindi ho ba? Physically and mentally. For purposes, sabi niya, of performing my functions as president, I'm all right. 74 years old. Huwag mo akong tanungin if I am the best, at the peak of my health. I am not. Inamin niya rin mga kaibigan Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Norberto Trias ng Cavite. Ito talagang di mo nahuhulaan na taga Cavite. Kasi ang apelyido Trias, di ba? Mga taga Cavite yan Meron nga si General Trias, di ba? Kaya may lugar dyan, Gentry, General Trias. Meron naman lugar, yung hindi mo na marinig mo lang yung pangalan, alam mo na kung saan lugar Katulad niyan, Trias, Cavite, di ba? Tirona, Cavite, di ba? Pagka sinabi mo namang Tinyo, Nueva Ecija yan. Kasi dyan sa Nueva Ecija, may kalye dyan. General Tinyo. Di ba? Pero nakakatakot yung lugar yan. Kinatatakutan lugar yan ng mga kababaihan na sumasakay ng jeep. Kasi pagka tuwing dadaan na ron ang jeep,
sasabihin nung driver, kaya nangangatog ang mga babae ho Oh, yung mga bababa, sasabihin ng driver, kantutin nyo na. Yun yung mga pangalang hindi mo lalaman mo agad kasi General Tino, di ba? Nueva Ecija rin yan O, parang Trias, Cavite yan. Palusot pa no? Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong